sa inyong lahat. Ako ang inyong tagahatid ng balita mula sa aklat ng Psalms. At magandang gabi po sa inyong lahat. At ang inyong tagahatid na si Deji Chen. Bago po tayo mag-umpisa, manalangin muna po tayo at samahan niyo po ako. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive those, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever and ever. Amen. Psalms 23. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kanyang pinapananauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala man akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa sa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahirahan ang aking ulo ng langis, ang aking sarong ay inaapawan mo. Tunay na ang kabutihan at kawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga karawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Yan po ang inihatid ng Psalms 23 at hanggang 6 lang po ito na inihatid ng balita mula sa aklat na po ito. At yun nga po ang sinasabi na ating mga ginagawa ay hindi maganda kapag gumagawa ka ng kasamaan, sapagkat yan ang sinasabi na kapag mayroon kang ginagawa na yung kaaway mo mismo ang sinasabi na paghahandaan ng sa harapan ng mga kaaway mo, kung mayroon ka man kaaway na pinapahiran ng langis na saro na sinapawan, na inaapawan. Anong ibig sabihin yan? Na kung mayroon kang ginagawa na kasamaan, mapupunta ka ba sa kamatayan dahil sa iyong paglalakad ay kasamaan ang ginagawa mo, kundi wala kang kinatatakutan, sapagkat ang ginagawa mo, pinapatay mo ang iyong kaluluwa, sapagkat yun na nga sinasabi, di ba, gumagawa ka ng kasamaan pero wala kang takot na gumawa, hindi po ba? Hindi ka nag-aalangan na gumawa. So paano mo makukuha ang iyong kaluluwa doon sa kabilang buhay kung ikaw mismo ay gumagawa ng kasamaan? Hindi yan sasabihin mo na
sabihin na kapag gumawa ka ng kasamaan, yung kaluluwa mo, paano mo matutubos sa kabilang buhay doon sa naglalagablab na apoy. Yun ang sinasabi ko sa inyo, na kapag gumawa ka ng kabutihan, ay ang iyong kaluluwa ay mayroon katahimikan. Pero kung ang iyong kaluluwa ay nilalagay mo sa kapahamakan, sapagkat ang iyong ginagawa ay hindi maganda, lalong-lalo na kapag ikaw ay gumagawa sa kasamaan sa iyong kapwa, sa iyong sarili. So paano mo matutubos ang kaluluwa mo sa kabilang buhay doon sa kasamaan? Hindi po ba ang dapat ay gawin ay maging mabuti sa pakikitungo sa kapwa at maging mabait? At dahil yan, kung ikaw ay gumagawa ng kabutihan, makikita ng Panginoon kung ano ang ginagawa mo. Maaring kuhanin niya ang iyong kaluluwa doon sa kabilang buhay, doon sa naglalagablab na apoy. So paano ka makakapagsimula ng kabutihan kung ang iyong kaisipan ay lagi kang gumaganti sa iyong kaaway? Mahirap bang gawin ang maging mabuting tao? Mahirap bang gawin ang maging mabuti at mapagbigay sa kapwa? Mahirap bang gawin ang maging masunurin sa iyong magulang? Mahirap bang maging honest ka sa sarili mo? Hindi po yan mahirap. Pero bakit mo pinahihirapan ang sarili mo para gumawa ng masama? Nag-i-stay ka dyan, pinaparusahan mo ang sarili mo. Yan ba ang sinasabi? Yung nagdidikta ang iyong kaibigan, ang iyong pamilya, para bantayan mo ang taong yan, para maitago ang sekreto ng iyong pamilya o kung ang iyong kaibigan? So paano na nagiging makasarili ang iyong kaibigan o yung kapatid mo o yung ang iyong magulang? Hindi ka nga pinansin sapagkat makasarili siya dahil hindi ka ininda kung ano ang iyong ginagawa. Inindak niya lang ang sarili niya para siya ay maligtas, pero ikaw ay hindi niya inindak sapagkat binigyan ka ng alin po? Ng trabaho na hindi niya ina-accept ang kanyang kamalian. Gumagawa siya ng kasamaan pero hindi niya kayang harapin sapagkat nagtatago siya sa kanyang pamilya o sa kanyang kaibigan o sa kanyang, hindi po ba mahirap bang gawin yan? Ano bang mangyayari sa inyo kapag ganyan? Para ka lang nilagyan ng tali ng iyong pamilya para lang itago ang sekreto niya. Ganyan ba? Pinarusahan ka na nga niya dahil sa kanyang kasamaan. Hindi po ba? Tama ba o mali ang ginagawa niya? O kung tama ba ang ginagawa mo? Kaya, kung gusto mong magbagong buhay po kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat.